Duterte na handa na siyang palitan si Pangulong Bongbong Marcos sakaling kailanganin. Iba na ito sa nauna niyang pahayag sa eksklusibong panayam ng News 5. Ania sa Frontline sa Balita, si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Sa exclusive interview ko kay Vice President Sara Duterte nitong linggo, tinanong ko siya kung handa ba siyang humalili sakaling magkudita laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ito ng issue sa korupsyon sa flood control projects. Sabi ng bise, yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Pero kanina sa isang ambush interview kay VP Sara, natanong ulit siya tungkol dyan. President, if anything happen na mag-resign si Pangulong Marcos, how could you uphold yung constitutional mandate ng mga as his successor to President? In case Are of, you ready, ma'am, na of course, there is no question about my readiness. Pinesenta ko sa inyo yun, ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Nauna nang pinabulaanan ng bise ang anumang impormasyong nagdadawit sa kanya sa destabilisasyon laban sa administrasyon. Ang pag-ugong ng umano'y kudita ay sa gitna ng isyu sa korupsyon sa gobyerno. Kumbinsido nga raw si VP Sara sa pahayag ni Zaldico na sangkot sa budget insertions ang Pangulo at ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Hindi niyo ba nakikita? Bakit hindi nakikita ng mga tao yun? It's a matter of reading the budget. Lahat ng ebidensya nandiyan sa budget. His signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril. Makita niya kung ano yung ginawa ng Congress doon. Pero pinirmahan pa rin niya. So, yeah, his signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Accountable siya because he allowed the insertions. So that is a culpable violation of the Constitution. Refusal to take a drug test, that is betrayal of public trust. Allowing the ICC to enter the Republic of the Philippines is culpable violation of the Constitution. That is against our national sovereignty. Ang dami ng impeachable offenses ni Ferdinand Marcos Jr. Of course not. Why will we waste our time in filing a impeachment complaint na alam naman nating hindi papansinin ng House of Representatives? Diba? kung may mga kumakausap sa'yo, na sila yung mag-iingat sa House, filing mo na Walang kumakausap sa akin na gusto nila na mag-file ng impeachment or humingi sila ng tulong ko para mag-file ng impeachment. Walang ganun. Pero ang sinasabi ko lang, ang dami ng impeachable offenses ni President Marcos. Ayan mga kababayan, handa na po itong si Vice President Sara Duterte mag-take over if ever nga po itong si Marcos Jr. ay wala na po sa kanyang posisyon. Sapagkat mga kababayan, ayon pa dito sa pagpapatuloy ni Vice President Inday Sara Duterte ay napakarami na po talagang culpable violation nitong ni Marcos Jr. So talagang dahil dyan mga kababayan, alam naman po niya, kahit nung tinanong po siya nung una, ang sinasabi nga niya ay ayaw niya munang sagutin ang patungkol diyan dahil po nandoon sila sa senaryo na wala po yung yung iba po yung pinag-uusapan doon. Dito ngayon, syempre, tinanong siya ng media, mga kababayan, ay tahasan niyang sinabi. Alam niya 'yun. Kaya nga siya tumakbong Vice Presidente at nasa Constitution mga kababayan ang nagsasabi na matik po 'yun, hindi na kailangan pinag-uusapan, wala nang kailangan no? Ang problema na lang po dito mga kababayan natin, sapagkat ang mga mainstream media, depende na lang kung paano po nila patutunugin. It's nakakalungkot dahil kung titingnan nyo po ang ibang mga pamagat ng mga mainstream media patungkol dito sa sinasabing di umano si Vice President Inday Sara, no, ay nakahandang pumalit or papalitan
Ito, yung title nitong isang ng News 5, no? Handang pumalit sa pwesto. Kung dati no comment, ngayon diretsang sinabi ni VP Sara Duterte na handa siyang pumalit kay Pangulong Bongbong Marcos kung kakailanganin. Live mula sa Davao City, nangunguna sa... Ayan mga kababayan ha, tingnan nyo, pansinin nyo, gumamit sila ng term na handa siyang pumalit. Pero, ang kasunod doon, kung kakailanganin. Yun naman talaga mga kababayan eh. Matik naman po yun, kumbaga sa ano pa, wala nang pinag-uusapan dapat sana dito. Ang problema lang, ang mga mainstream media po kasi, mga kababayan, sila po yung mga madalas na napapaniwalaan dahil nga sila po ang nakakarating doon kaagad sa mga kabahay-bahayan. No? Ang reach po kasi ng mga tayo, mga social media, ay halos individual lang po talaga at maliban lang doon sa ating mga viewers at mga regular viewers. And then, doon din sa mga sumisilip, doon din sa mga casual viewers natin na hindi paminsan-minsan gusto lang po manood sa ating mga video. Kaya nga po mga kababayan, ako po, bago tayo mag-umpisa pumalaot, ako'y nagpapasalamat po sa lahat. No? Nagpapasalamat po sa lahat. Una po, lalo na sa taas at sa mga regular viewers ko. Nakikita ko po, ang mga regular viewers ko, pag-upload ko ng video, matik kaagad, nanonood kaagad sila, libo kaagad ang mga viewers ko. And then, andyan po yung mga paminsan-minsan at andyan po yung mga bago pa lang na nakabisita sa aking channel. Kaya nga po, nagpapasalamat ako sa inyo lahat mga kababayan, sa mga solid supporters at sa mga bago pa lang, mga bashers at mga trolls mga kababayan. Speaking of trolls, na pinapasalamatan ko, naku po, naalala nyo sa Anticler? Hindi nyo na naririnig mga kababayan? Pues, maririnig nyo ngayon dito sa bidyong ito at mukhang maiimbestigahan na siya sa Senado, mga kababayan. At may operation ang mga pulis, mga kababayan, na naku, nakakalungkot. Ito na kaya ang epekto ng ginawa ni Torre noon at ng ginawa ni Marcos, mga kababayan. Nangyari po itong nakarumaldumal na krimen, mga kababayan, mga pulis ang sangkot. Kaya, naku, at speaking of krimen, mayroon pong isang Duterte supporters na kapitan, mga kababayan. Nako, mukhang na tsoge mga kababayan mula doon sa kanyang live video. Yan po ngayon ang ating panunuorin at patutunghayan. Maraming salamat muli mga kababayan sa lahat po ng mga walang sawang sumusubaybay sa ating channel. Diretso na po tayo mga kababayan. Thank you po lahat. Lalo na sa mga nagko-comment pa dyan at mga magaganda ang mga comment ninyo, mga advice o kritisismo, tinatanggap ko po lahat yan. Huwag po kayong mahiya mag-comment mga kababayan. Destabilisasyon ang mga akusasyon ni dating Congressman Zaldico matapos siyang idawit ito sa budget insertions. At sa bagong video ni Ko, sinabi niyang nakausap niya ng personal si Pangulong Marcos kaugnay ng pagsingit ng pondo sa 2025 budget. Saksi si Tina Panganiban Perez. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Personal umanong nakausap ni dating House Appropriations Committee Chair Zaldico si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umano'y budget insertion sa 2025 national budget. Sabi ni Ko sa bagong video na inilabas ngayong araw, si DOJ Undersecretary Jojo Cadiz ang nag-ayos ng kanilang pulong noong Marso. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Bukod sa 100 billion pesos, humirit pa raw ang Pangulo ng dagdag na 50 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge
ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ayon kay Ko, kahit sa panukalang 2026 budget na tinatalakay pa ngayon ng Kongreso, may mga pinasingit daw na mga proyekto ang Pangulo. Kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez. Idinawit din ni Ko si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos sa budget insertions. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. Kasabay niyan ang paglalabas ni Ko ng umano'y listahan ng mga insertion ng nakababatang Marcos. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin noong pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Ang mga akusasyon ni Ko, tinawag ni Congressman Marcos na destabilization. Base raw sa intel, nakipagkasundo si Ko sa mga gustong magpabagsak sa gobyerno para anya matakasan ang kanyang mga krimen. Kahit sino naman daw ay pwedeng umupo sa harap ng kamera at magpakalat ng mga kasinungalingan. Tinawag pa niyang bagong kampyon ng mga DDS si Ko na ang mga pahayag-an niya ay katang-isip at mali. Inalis din anya si Ko bilang chairperson ng House Committee on Appropriations hindi dahil sa kapritsyo lang ng isang individual, kundi dahil sa kasakiman daw nito at katiwalian. Panawagan pa ni Marcos sa publiko, huwag magpabudol kay Zaldico. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng Malacanang kaugnay ng mga sinabi ni Ko. Si Cadiz naman, naka-leave daw ngayon at inaasahang babalik sa November 28. Dalawa po kami na hindi na-assignan to interview any of the witnesses. Hindi visible sa akin yung mga evidence being gathered, yung testimonies ng potential witnesses. Similarly with Yusek Cadiz. So, until today po, he is not involved in any of the ongoing investigations relative to the flood control issues of the Department of Justice. Ayon kay Navotas Representative Toby Tiangco, nalaman ng Pangulo ang tungkol sa budget insertion kaya pinahold daw niya ang mga pondo na na-flag ng ehekutibo. Alam niya yung mga insertions kasi di ba yun ang naging role ko nung Marso eh. Kasi nung January, di ba pinahold lahat. So yung Senate, binigay nila yung listahan nila within 3 days. Yung House, 3 buwan na hindi binibigay. So yun yung naging role ko nung January pag-aralan. And as of July 29, after the SONA, may nakahold pa dyan na 80 billion na hindi na talaga ni-release eh. Kasi yun yung kaduda-dudang mga proyekto, no? Hindi ito in defense, no? But I have to say what really happened, di ba? Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng Malacanang kaugnay nito. Sa gitna ng mga isyu sa pondo, naghain ang Makabayan Block ng resolusyon para paimbestigahan sa Kamara ang mga pahayag ni Ko at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Para sa GMA Integrated News. Yan mga kababayan, napaka-weak
napaka-weak ng depensa po nitong si Sandro Marcos, mga kababayan, itong anak ni BBM. Na sabihin niya, ito daw pong si Saldico ay champion ng mga DDS at bagong champion at bago daw pong tagapagligtas ng mga DDS, bagong budol. Huwag tayo daw po magpapabudol dito kay Saldico. Dahil po ngayon si Saldico ay nagsasasalita na po laban sa kanila at ibinubulgar na po mismo ang mga ginagawang korupsyon, walang iba ng kanyang ama at siya mismo. Bakit? Direktahan na pong sinasabi ni Saldico ngayon, wala na pong kung sino-sino pa ang mga nagsabi. Kasi doon kay Lacson ito mga kababayan, ito na mismo yung maganda rito kay Saldico, kasi nga direkta niya na mismo nakausap itong si Marcos Jr. At kung si Marcos Jr. na ang magtatanggi dito, di ba dapat imbestigahan niyo na si Marcos ngayon, no? Tanungin niyo na si Marcos. Bakit walang nagtatanong sa inyo, Mr. Lacson, Senador Lacson? Bakit wala? Bakit? At tungkol doon sa sinasabi ni Charis, mga kababayan, ni Sandro Marcos, na wag daw tayo magpabudol kay Saldico. Anong ibig sabihin dito, Saldico? Ay Charis. So ibig sabihin, binudol mo si Saldico dyan. Kasi ikaw pa yung driver dyan, ang happy-happy pa kayo dyan. Ito siguro yung time na ito, mga kababayan, ito yung time na masasaya pa, maliligayang araw pa nila. Malalaki pa ang hatian nila dito, mga kababayan, di ba? Yan siguro yung time na yan, mga kababayan, sa tingin nyo. Sa tingin nyo, mga kababayan, di ba? Champion daw, champion pala. Di ba, mga kababayan? So, champion na ngayon, newly crowned champion of DDS. parang sinasabi lang nito, katulad din kay Diwata, mga kababayan. Biruin mo, nag-champion, nanalo, nagkaroon ng crown, ng belt, wala namang kalaban. Sino ang niluloko niya? Di yung sarili niya, mga kababayan, di ba? Ganon din ito si Sandro Marcos, no? Naglabas si Saldico ng mga ebidensya na nandyan naman po sa GAA ayon kay Saldico, na ikaw ay napakaraming mga insertion, napakaraming mga paningit at hindi lang dyan sa Ilocos. Well, pinakamarami dyan sa Ilocos Norte. Pero bakit hanggang Luzon, Visayas, Mindanao mayroon ka? Itagadyang ka lang naman sa Ilocos Norte. Bakit ka nakialam? Bakit ka nag-insert doon sa mga lugar? Hindi ka naman senador, no? Hindi ka naman party-list congressman, kasi maaari pa, mga kababayan, kung party-list congressman, di ba? Kasi nga, pag sinabing party-list, sakop niyan yung national yan buong Pilipinas na, hanggang OFW nga sakop niya pero ikaw, hindi ka congressman ng mga OFW, congressman ka lang ng isang distrito diyan. Ayan first district ng Ilocos Norte. Pero bakit hanggang distrito ng Davao, distrito ng Mindanao, distrito sa Visayas, distrito sa iba't ibang parte ng Luzon, nandoon ka? 'Di ba? Kung hindi mo yan masagot, pakapalan na lang bang mukha? O dahil sa tatay mo ang presidente, kaya nyo itong gawin. Di ba, mga kababayan? Yan ay valid lang naman na tanong sa inyo. Di ba? Tanong lang po yan. At yung magpabudol, siguro, una ka nang nabudol. O sino sa inyo ang unang mambubudol? Si Saldico o kayo talaga? O kayo yung hari ng mga mambudol? Ikaw naman ang prinsipe ng budol? Hindi, pakisagot lang. O ito naman, ikaw yung crown prince ng budol. Ito crown na bubunjing ng budol. Ikaw naman yung crown prince din, no, na mambubudol. Ang tatay mo yung king of budol. Yung nanay mo naman ang queen of budol. Plus, sabi pa ng ate mo, ng tita mo, ay kayo naman ang family of Addictos Benedictos. Tita mo naman may sabi niyan, di ba? Hindi mo naman may tatanggi. Unless, mga kababayan, itanggi mong tita mo yan kung, tingnan nyo ito, mga kababayan, may nakakilap lang tayo ritong picture, no? Unless, mga kababayan, kung itatanggi mo yan, nasa na ba yun? Yung kay pinos ni Attorney Rowena Guanzon Kamukha, mga kababayan di ba? Kamukhang pakita ko lang sa inyo, mga kababayan. May post dito si Attorney Rowena Guanzon. Hindi ko alam kung nai-post ba ni Attorney Rowena Guanzon yun, mga kababayan. Tingnan nga natin. Kay Attorney Rowena Guanzon. Kasi may kamukha
May kamukha yan si, ayan no, mga kababayan. Ayan. Di ba tinatanggi nito si Tita Amy, no? Si Tita Amy niya. Tinatanggi niya na hindi nila kamag-anak or para bang ang dating hindi nila tita, hindi niya tunay na tita. Ikaw. Oh, sabi nga rito mga kababayan, sa mata pa lang titingnan at yung hilat siya ng pagbumukha, napakalapit, pati ilong pala mga kababayan, ano? Napakalapit, ano? Oh, teka lang ha, teka lang. Mayroon pa akong napapakita sa inyo rito ha, teka lang. Sinong mas malapit dito mga kababayan? Napakalapit talaga sa totoo lang, no? Kung inyong makikita talaga, kung inyong pagmamasdan itong picture na ito, napakalapit talaga dito pala ni Sandro Marcos, no? Dito sa kay pangalan nito. Oh. Napakalapit ng mukha dito sa kay Oh, pakita nga natin 'to mga kababayan na picture na 'to. Tingnan niyo lang ha kung sino ang malapit dito mga kababayan. Ayan no. Tingnan niyo po ito ha. Tingnan niyo itong picture na 'to ha. Yan ha mga kababayan, tingnan natin. Ang picture na yan. Ano kaya ang kalapit na ano? Ito. Oh. Ayan mga kababayan, tingnan nyo nga. Sino mas malapit dyan? Dito kaysa dyan. Ayan o. Oh, nakikita nyo? Oh, sino mas kamukha dyan? Yung isa kanina? Ito? Sino kamukha ni Sandro dyan mga kababayan? Sa dalawang yan. Ito ba ang kamukha ni Sandro? Or ito mga kababayan na katabi niya ngayon? Kayo na ang humusga dyan mga kababayan. Oh, sige. So yan lang ang napaka-weak ng depensa nitong ni Sandro Marcos mga kababayan. Napakahina ng kanyang depensa. Now, speaking of depensa at speaking about troll, namimiss nyo na ba si Auntie Claire mga kababayan? Abay, ito. May latest tayo kay Auntie Claire. Mukhang sa Senado na po yata ang tuloy ni Auntie Claire. Mukhang mapapatawag ito sa Senado mga kababayan. Panoorin nyo po itong video. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni USEC Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. Dahil sa kahingin nito si Madarao. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng mga kinuha mo. Hay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita, recorded to pag-uusap natin. Shit. Imbis na nangungula tayo, nagbabanggit tayo ng pangalan. Because I mentioning the name of Yusek or Attorney Castro, it's unfair for her. Nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang... So, yun lamang po. Uli, tatanungin ko po kayo. Wala, ito po, pwede natin paimbestigahan ulit ito kung gusto po ninyo. Kung ito ay galing talaga sa tunay o ito po ay gawa-gawa lang ng AI o ano. Tanong lang po uli. I would like to inform you that was a joke. He meant a joke because tinitira siya ng mga troll noon. So, ang ginawa niya, kunwari, meron siya sariling troll. Ayan mga kababayan, ang depensa ni Tito Soto dito ha. Kunwari daw mayroong troll. Itong si Claire Castro mga kababayan, ayon dito kay School Bocol. Tingnan nyo po ito mga kababayan. Mayroon nga ba siyang troll o wala? Ayan. PCO chief probes 50 million stolen from agency intended to pay pro-Marcos bloggers. Mga kababayan, intended to pay pro-Marcos bloggers. Ito po, binalita ng Batas PH. 50 million stolen from PCO allegedly intended to pay pro-Marcos bloggers. Presidential Communication Office PCO Secretary Dave Gomez revealed during the Senate budget deliberations that he has ordered an investigation into the reported missing 50 million from a vault located in the office of a PTV official.
Saan kayong ano yun? Kay Claire kaya? Kay Claire kaya yan? Claire! Pakibasura mo naman yan, Claire! Kahit isang timba lang. This came after columnist Ramon Tulfo claimed former PCO Secretary J. Ruiz was ousted after 50 million disappeared from a vault in the PCO office, citing information from a reliable source in the agency. Tulfo said the incident was never reported to law enforcement because the source of the money could not be explained. He claimed the funds were intended to pay influencers and vloggers who were defenders of the Marcos administration. Mga kababayan, ayan na. Nalalapit ka na, Auntie Claire. Mukhang mapapatawag si Auntie Claire dito ninyo mga kababayan sa Senado. Kasi nga po, itong kanyang amo ay napatanggal dahil mayroon pong nakitang 50 million na intended daw po ito para ibayad sa mga vloggers, mga kababayan. Bakit kamo? Kasi nga po, mayroon naman po talagang hinire itong si Marcos Jr. na mga trolls, libo-libo pa nga eh. So, it's unfair for her. Nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo. Ayan mga kababayan, maliwanag sa sikat ng araw, ito pong si Marcos Jr. ay nag-hire ng libo-libo na troll armies at saka mga social media vloggers, kung kaya't mayroon pong 50 million mga kababayan, 50 million na nawawala po dito sa vault ng PCO office. Ang tanong, kanino kayang opisina yun mga kababayan? Auntie Claire, baka mo naman sabihin, ay, opisina yun ng mga DDS. Wag naman, Auntie Claire. Kasi hindi naman kami nakapag-ano ng basura. Baka naman, Auntie Claire, basura yan. Itapon mo na, Auntie Claire, tapon mo na sa labas. Para puntahan na ng ating mga basurero dyan. Yung legit na mga basura. Tapon na kasi basura naman yan, Auntie Claire eh. Oo, maliit lang naman yan. 50 million lang naman yan. Di ba, Auntie Claire? Maliit yan doon sa bilyon-bilyon na mga insertions ni amo mong si BBM. Maliit yan, Auntie Claire, kaya ibasura mo na yan. O ngayon mga kababayan, eto na. Sa tingin nyo kaya, itong si Auntie Claire, sa tingin nyo kaya, okay ba ipatawag ito at magpaliwanag? Kasi nga, napakadaldal, di ba? Paliwanag niya, bakit may 50 million dyan sa office no, ng PCO? At bakit saan ito nanggaling? At kanino ba talaga ito? Sino-sino mga vloggers yan? Ito ba yung mga vloggers na talagang akala mo bumubula ang bibig pag nagsalita? Akala mo nakatakas sa mga mental hospital, mga kababayan? Oo, sa Mandaluyong, nakatakas yung iba dyan eh. Oo. Diba? Marami po dyan mga nakatakas sa mental. Ngayon, bumubula po ang bibig para po ipagtanggol itong si Marcos Jr. Baka yung iba dyan hindi nakapulburon, no? Kaya bumula ang bibig. Kasi itong kanilang amo, si BBM, ayon sa kanyang ate, mayroong hapon, almusal, tanghalian, hapunan. Tatlo po yan mga kababayan, iba't iba po ang klase ng pulburon na tinitik or sinisinghot nitong si BBM. So kayo ba, ano bang sinisinghot ninyo? Baka naman, wag naman rugby kasi masyadong ano yung rugby naman. Kaya yun naman, 50 million ba naman yan eh. O mga kababayan, di ba? Kaya siguro bumubula ang bibig nito pong mga balagers ni BBM. Yung pala ang dahilan mga kababayan. So kayo, tatanungin ko, payag ba kayo na itong si Auntie Claire i-imbestigahan dyan at ipaliwanag niya kung saan nakapwesto yung 50 million at nasaan na ngayon yon? Sino ang nagbigay noon? Kanino mapupunta yon? At bakit mayroong ganong pera na hindi nyo nakikita at bakit nawala? Paliwanag nyo yan kasi taong bayan po galing yan eh. Sa taxpayer po yan galing eh. Di ba? Bumili ka lang ng ano eh, ng tuyo eh. Bumili ka lang ng bulad, inasin eh. Bumili ka lang ng bulinaw, ginamos, di ba? Magbabayad ka na eh ng tax eh. May tax lahat. Itong sinigto kasi puro tax lahat ang alam nito eh. Tax ng tax ng ina niya, di ba mga kababayan? Biruin mo, pati yung pera sa PhilHealth hindi pa binabalik, di ba? Binubudol na naman tayo. So paliwanag nyo ito. Bukod pa yan mga kababayan. Kaya dito makikita natin yung sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte na marami pong culpable violation na nangyayari dito sa administrasyon ni Marcos
Jr. Nahirap na po niyang takasan, mga kababayan. Speaking of mahirap na siya takasan, ito ang kanyang mga alipores at mukhang ito na siguro, mga kababayan, ang epekto ni Diwa Torre noong panahon, mga kababayan, na si Diwa Torre ay wala pong isiniserve na warrant kay Pangulong Duterte, ngunit kinidnap na lang po nila si Pangulong Duterte. Itong mga pulis, mga kababayan, na nag-operate, wala palang hawak na warrant. Kaya ito na siya, panoorin natin ito. Anong ginawa nitong mga kalukuhan nitong mga pulis? Sinabi po nila sa akin na dahil wala naman po silang ibang nakuhang any illegal things or ano man po, ako na lang daw po ang kanilang kukuhain bilang kabalit po na hindi po nila ako kukuhain or ikukulong. Yung team leader na daw po ang bahala ang may bahala sa akin. Formal na naghain ng reklamo sa National Police Commission ang grade 9 student sa Bacoor, Cavite na biktima umano ng pang-aabuso ng pulis. Sa kanyang pagdulog sa Napolcom, idinitalye nito ang ginawa sa kanya ng team leader ng grupo na nag-operate laban sa iligal na droga. Ayon sa biktima, hindi siya ang target ng operasyon ng mga tauhan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG, kundi ang kanyang boyfriend. Subalit, hindi natagpuan ng mga pulis ang kanyang kasintahan. Wala ring iligal na droga na nakita sa kanilang bahay, kaya't ibinaling na lamang umano sa kanyang atensyon. Sinabi na po ng team leader na siya na daw po ang bahala sa akin. Doon po ay pinalabas na po ang mga kasama niya sa aking kwarto. Matapos ang pang-aabuso, binitbit umano ng mga pulis ang ilang mga gamit sa kanilang bahay, gaya ng sapatos, motorsiklo, mga alahas, 2 helmet, alkansya at ang kanyang cellular phone. Ang sabi po ni Police Lieutenant Sir Maristela ay kung gusto ko daw pong makuha ang aking cellphone ay magkita na lang daw po ulit kami. 2 pang biktima ng pagnanakaw ang nagsalaysay din ng umano'y ginawa ng mga tauhan ng PDEG. Kwento ng pinsan ng biktima na si alias Stephen, hinalughog din ng mga pulis ang kanyang kwarto at pilit na pinabuksan ang isa pang kwarto ng kanyang tiyuhin na matagal nang nakapadlock. Pagbaba ko po, binatok-batukan po ako, tinulak. Tapos pinagbantaan po na bubuglugin daw po ako sa loob ng kwarto. Tapos ikukulong din daw po kasi yung pakay nila na hindi ko po malaman kung ano, hindi po nila nakuha. Parang ang kapalit po ako na rin daw po yung kukulong, pati yung pinsan ko po. Sinabi ng National Police Commission na agad nilang iimbestigahan ang isinampang administrative complaint ng biktima at sinigurong tatapusin ang investigasyon hanggang sa paglalabas ng resolusyon sa loob lamang ng 60 araw. Sinasabi ko na, harap-harapan ko na sinasabi, walang puwang ang panggagahasa, walang puwang ang pagnanakaw sa loob ng Philippine National Police. You will contend with the National Police Commission. Tatapusin natin ang maliligayang araw nitong si Police Lieutenant Ram Rojun Pastor Maristela. Tapos na ang maliligayang araw mo. Totoo, mag-file ka kung gusto mo. Pero alam mo na ang ending mo. Nauna nang inalis ng PNP Drug Enforcement Group ang 14 nilang tauhan sa Police Regional Office 4A dahil sa insidente. Tanggal din sa pwesto ang commander ng PNP DEG Calabarzon dahil sa command responsibility. 8 sa mga ito ang nasa Personnel Holding and Accounting Unit na, habang tuloy naman ang manhunt operations sa 6 na iba pa. Wala po sila that time sa office po kung saan kami nagpunta, sir. And hindi niran po sila makontak. At least we're trying to contact them and at least sana to convince them to appear. Leia Ilagan. Grabe mga kababayan, itong mga pulis na ito, at ayon pa nga sa ibang mga reports nito ay wala pong dalang warrant itong mga ito, at sinasabi nila mayroon pang binabanggit na mga 1 milyon or kalahating milyon na halaga ng droga na nakuha dito sa mga ito, mga kababayan. So alam nyo, ito hypothetical scenario lang, ito hindi ko po itong sinasabi ito yung mangyayari, pero yung alam mo, dahil sa ginawa nila na ito, wala silang dalang warrant of arrest. Tapos dahil hindi nila nadatnan doon ang kanilang suspect na sinasabi nilang suspect na boyfriend ditong babae na ginahasa ng team leader nila,
ano daw po mga kababayan ay tawag nito yung mayroong tawag nito, wala daw silang warrant of arrest tapos ito na lang daw ang kukunin, no, na babae. Paano mga kababayan ang hypothetical scenario dito? Paano kung nadatnan nila doon yung lalaki, ano? Tapos may chance silang gurgurin na lang yung mga yun. Pagkatapos wala naman silang nakuhang droga doon sa ano. Itanim na lang nila yung droga na nahawak nila. Pagkatapos ginurgur yung parehas na yon. Nakakatakot mga kababayan, ano, kasi wala silang hawak na warrant of arrest. 'Di ba? Ito yung epekto ng ginawa ni Torre. Kasi itong mga pulis napakalalakas na ng loob. Baka nga mga kababayan, lulun ito addict itong mga ito kasi alam mo, ang mga pulis na yan dumadaan niya sa mga tamang test, neuro test, 'di ba? Kung ikaw ba ay hindi babaliw, nasa tamang pag-iisip ka ba? Alam ko laging dumadaan yan sila sa mga ganyang eksamen. Pero yung isa kang team leader, isa kang pulis, ikaw dapat ang magpoprotekta. Anong ginawa mo? Ikaw ngayon yung kriminal. Ikaw ngayon yung nanggahasa. Diba? At hindi lang yun. May intent talaga silang gawan ng hindi maganda itong mga ito. Kasi wala silang dalang warrant eh. Ano to? Mayroon kayong na kaagad, daladalang mga illegal na ano? Kaya alam niyo mga kababayan, dahil dito napapaisip ako, no? Nasaan na kaya yung tunituniladang shabu na nawala doon sa ano? Hindi nahuli. Yung shabu na sumurindir doon sa checkpoint sa Batangas at yung nagpalangoy-langoy na shabu doon sa dagat na libo-libo ay bilyon din halos ang halaga. Nasaan na kaya itong mga kababayan? Hindi kaya isa sa mga illegal na droga ay hawak-hawak nitong mga tulunggis na mga pulis na ito. Ito yung ipinantatanim nila diyan sa kanilang mga gustong i-operate. Di ba mga kababayan? Di ba yung hypothetical scenario nakakatakot na mangyari? Nakakatakot na maiisip, no? Although ito yung hypothetical scenario mga kababayan, pero alam mo yun, the mere fact na nagawa nila ito ngayon. Pero ayon pa nga sa ibang report, naghahanap buhay ito eh. Maayos na naghahanap buhay ito, nagla-live ceiling pala itong dalaga eh. Ha? Tapos, yung suspect talaga nila, yung boyfriend nito, wala naman silang hawak na warrant of arrest. Di ba napakapanganib niyan mga kababayan? Umupo muna tayo dito sa makakausap natin ngayong umaga kasama po sa mga balita natin ngayon tungkol po dito sa 15 pulis na sinasabi na nang hold up at nang halay daw sa isang grade 9 student sa gitna po ng kanilang anti-illegal drugs operation. Diyan po yan sa Bacoor, Cavite. Kasama po natin ngayon ang Vice Chairperson and Executive Officer ng NAPOLCOM o National Police Commission, si Attorney Rafael Vicente Calinisan. Magandang umaga po, Attorney. Yes, magandang umaga sa iyo, DJ Chacha at Boss Ted. Good morning po. Oo. Attorney, ito po muna, bago pa po ba pumutok sa media itong balitang ito, meron na po ba kayong impormasyon tungkol po dito sa report na ito at nagsasagawa na rin po ba kayo ng investigasyon? Yes, nalaman ko to around 12 o'clock Sunday, thereabouts, no, mga alauna, alas 12. Una nung natanggap ko yung report, kala ko joke eh, kasi sino ba mag-aakala na may ganitong klaseng report na ang ating kapulisan na-involve sa pagnanakaw, may halong droga at may halong panggagahasa. So, totoo niyan, napailing ako nung una ko nakita eh. So, the first reaction I had was to coordinate with the Philippine National Police and to check. Nung nalaman natin, totoo nga na may ganitong insidente. At tayo ay sobrang nalungkot. At ang unang ginawa natin, after nating nalaman na may ganitong insidente, tayo nagpadala ng 4-man team from our INIS, Inspection, Monitoring and Investigation Service. Pinadala natin kaagad. At sila ay bumalik na sa akin, meron dala silang report, nakuha ko na kahapon. At tama nga na merong rape na nangyari, merong pagnanakaw na nangyari. This involves 14 members of the PIDEG, yung Police Drug Enforcement Group
8 of which have been arrested, 6 are at large. I believe some of them are giving feelers for their surrender. Pero bottom line, hindi hindi talaga acceptable ito eh. Dapat talaga may managot dito. Oo. Sir, Di ba? Nakakatakot mga kababayan, isang karumal-dumal, biruin mo. Hindi ka ba naman malulungkot dyan? Alam mo, ang matutuwa lang talaga nito yung adik eh, di ba? Yung adik lang talaga, at gawain lang talaga ito ng adik mga kababayan. Hindi po ito gawain na matinong mga kapulisan. Kaya ito na siguro nagresulta dahil nga sa ating presidente ngayon, sabi ni Senator Aimee ay bangag, no? Wala po talaga sa ayos. Kaya siguro itong ating mga ibang mga alagad ng mga batas, no, at nag-aadik-adik na rin sila. Total, adik rin naman ang ating presidente, di ba? So para ito na yung epekto. At saka yung siguro ay masama man sabihin, pero siguro idol din nito si Torre. Kasi wala silang hawak na warrant of arrest. Biruin mo, involved sa illegal na drugs, pagnanakaw, paggagahasa. Disin sana tagapagbantay ito. Sila yung protekta sa taong bayan. Pinapasahod sila, pinapakain sila ng bayan, pati pamilya nila. Pero ganito ang ginawa nila sa taong bayan na nagpapalamon sa kanila. Isang malaking kadimunyuhan po ito. Hindi na po ito nagagawa ng normal at matinong tao. Lalo na nga kung isa ka pang opisyal ng gobyerno at palamunin ka ng bayan. Yan ang masakit dito mga kababayan. Sad to say, pero real talk po yan. Di ba? Yan po ang ating nangyayari ngayon. Siguro, sabi siguro nito, mana-mana lang yan. Si Torre nga inaresto si Tatay Digong kahit walang warrant of arrest gawin din natin yan. Plus gahasain natin yan kasi addict tayo Yan, addict din naman ang ating presidente. Diba? Parang ganun ang nangyari mga kababayan. Masakit. Pero kailangan let's face the reality. At sana itong Napolcom, wag po nila itong basta na lang bibitawan at kailangan po talaga ito ay mapanagot mga kababayan. Nakakatakot itong senaryo na mangyayari. Speaking po mga nakakatakot mga kababayan, panoorin nyo itong balita na ito, nakakalungkot. May isang balitang ganito mga kababayan. Samantala, barangay captain sa Digo City, Davao del Sur, patay matapos barilin habang nagla-live sa Facebook. Kagabi ko yata ito nangyari Live report kay Eli Dumambok. Eli, anong nangyari? Yes, magandang umaga, Kuyang Jen, Kuyang Nel. Di na nga umabot ng buhay sa ospital si 3 de Mayo Barangay Captain Oscar Dodong Bukol Jr. matapos barilin ng di pa nakilalang suspect habang nagla-live sa kanyang Facebook account na Cap Oscar Dodong Bukol Jr. sa mismong garahe ng kanyang bahay sa 3 de Mayo, Digo City, Davao del Sur. Pasado alas 9 kagabi. Sa live Facebook ni Cap Oscar, pinasaringan nito ang ilang leader ng Digo City sa umano'y mga overpriced na project sa kanilang lungsod. No. Sa isang oras na live ni Cap Oscar, umani na ito ng 1.6 million views at 20.8 thousand na share itong kanyang video. At habang nag-live pa si Cap Oscar, isang lalaki naman ang pumasok sa kanilang bahay papunta sa lugar kung saan nakaupo ang kapitan sa harap ng kanyang video sa cellphone. Saka nag-abot ito ng isang natagpuang wallet na may lamang pera at company ID para raw ipakita ito sa kanyang Facebook Live at malaman ng may-ari kung saan naroon ngayon yung kanyang nawawalang wallet. Pero ilang sandali lang, makikita rin sa video na may dumating na isang pulang SUV sa tapat mismo ng gate ni Cap Oscar at habang ipinapakita ni Cap Oscar sa harap ng kamera yung ID at yung pera sa loob ng wallet na sa posibleng may-ari nga nito, agad namang nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril na tumama sa barangay captain na si Oscar. Sinikap pa ni Oscar na habulin ang mga suspect sa may gate ng kanilang bahay, pero dahil nasa matama ng bala sa kanyang katawan ay unti-unti itong natumba, sabay ang pagsisigaw ng tulong. Bago tuluyang naoff ang cellphone ni Cap Oscar sa kanyang live, maririnig pa sa video ang iyak ng isang babae sa kanila dinala malapit sa ospital o sa isang ospital sa Digo City, pero hindi na nga pinalad na mabuhay si Cap Oscar. Nagsagawa pa ng malalim na investigasyon ang Digo City PNP para matukoy
ang identity ng suspect at motibo sa pagbaril patay kay 3 de Mayo Barangay Captain Oscar Dodong Bukol Jr. At karagdagang info na nakuha natin kagabi, habang nagla-live pala ito si 3 de Mayo Barangay Captain Oscar Bukol Jr. ng Digos City, Davao del Sur, may mga babala na pala mula sa mga netizen sa comment section na pinapaalis na sa lugar si Cap Oscar dahil may nagplano nitong babaril sa kanya habang nakaupo sa harap ng kanyang cellphone. Pero hindi ito pinansin ni Cap Oscar, hanggang sa ilang sandali ay narinig na nga itong sunod-sunod na putok ng baril na tumama kay Kapitan Oscar na naging dahilan sa kanyang maagang pagkamatay. Kinikilabutan ako mga kababayan dito. Oh. Ayan, no? Mayroon talagang nagko-comment sa kanyang live habang naka-live. Sir, umalis ka na po. Diyos mio, pakisabi kay sir, nakikita ko. Sir, may babari. Kinikilabutan ako mga kababayan dito. Oh. Nakakakilabot itong senaryo na ito, no? Habang naka-live. Wala, sayang, no? Sayang wala man lang nakaano sa kanya mga kababayan. At ang isa pang kapansin-pansin dito mga kababayan, ayon sa report, ito daw si Cap, habang naka-live, may binabanggit siyang tungkol sa katiwalian, mga kababayan, dito sa kanilang lugar. Di ba, alam mo yon yung, kasi panahon na ngayon ng panahon ngayon ng nagkakabulgaran na ng tungkol dito sa mga tiwaling gobyerno. Siyempre, pinapangunahan ni Marcos Jr. At itong kanyang anak, at saka kanyang pinsan na si Romualdez. Biruin nyo mga kababayan, parang, coincidence lang ba? Kasi, alam ko, no, ang tao, kahit gaano kasama yan, hindi yan basta na lang mamamaril, hindi yan basta-basta na lang, unless kung bangaga, unless kung adik, kung wala sa tamang katinuan, kung sira ulo, unless ganon. Pero kung matinong tao ka, kahit nga yung mga hard killer di ba? Hindi yan basta bibira nang wala nang dahilan. Unang pangunahing dahilan yan, kaya yung bibira, dahil may binayaran sila. Di ba? So may dahilan pa rin. Kaya, matinong tao ka, hindi mo gagawin ito. Tama, hindi? Now, ano ang matinding motibo dito mga kababayan? Ayun, isa sa maaari nating tingnan na matinding motibo dito ay mayroon na siyang binabanggit patungkol sa korupsyon. Dito na naman sa gobyerno, sa kanilang lugar. Nako, hindi may kinaugnayan kaya ito sa mga project na naman sa mga flood control, mga kababayan. At ito, napag-alaman natin mga kababayan, mayroon po tayong mga nakitang post na itong si Cap Dodong, naku po mga kababayan, si Cap Dodong ito, napag-alaman natin si Cap Dodong ito siya. Cap Oscar Dodong Bukol, daghang kaayong salamat Mang VP Inday Sara Duterte, wala jud mi nimo makakalimti katawhan sa Digos City, Davao del Sur. Ayan po siya, yung pinatay po mga kababayan. Supporter ni Vice President Sara Duterte po pala ito mga kababayan. Supporter po pala ito siya mga kababayan. At isa rin po siya sa talaga naman sumisigaw na bring Tatay Digong home. Mayroon pala siyang sigaw din mga kababayan, na bring home Tatay Digong. Ayan mga kababayan, mayroon isang picture Hindi yan. May isang picture mga kababayan, basta mayroon po siyang nakatayo siyang ganun. Tapos may background na isa rin po siya sa nananawagan bring home Tatay Digong. So ito mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw na ito po, no, mukhang may kinaugnayan din sa politika ang pangyayaring ito. Parang sa tingin ko lang mga kababayan. Pero isang malaking kahihiyan na naman po ito sa administrasyon dahil mukhang palaganap po ang mga krimen. At hindi lang po ang gumagawa ng krimen ngayon ay kriminal. Mismo na po ang mga tagasugpo dapat ng krimen ay siya na po ang kriminal, mga kababayan. Ang masaklap nito, mahigpit lang po sila pagdating sa Duterte supporters. Pero pagdating po sa kanilang mga kakampi
ay napakabagal po nila at halos ayaw po nilang gawin ang tamang proseso at batas. Speaking of mahigpit sila pagdating sa mga Duterte supporters, ito po ang balita mga kababayan kay Atty. Harry Roque. Tinanggi ni dating presidential spokesman Harry Roque na inaresto. Ay wait lang, bakit naging ganun? Bakit ka naging King Koy dyan, karton, super speed? Ay, eto na natin mga kababayan. Tinanggi ni dating presidential spokesman Harry Roque na inaresto na siya dahil sa kasong qualified human trafficking. Pupunta pa nga raw siya sana ngayong araw sa Austria pero hindi lang natuloy. Pero sabi ng DOJ, hindi na magagamit ni Roque ang kaniyang pasaporte. Final at executory na raw kasi ang pagkansela nito. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Kumalat online ng bali-balitang naaresto na raw si dating presidential spokesman Harry Roque. Base sa ilang post, inaresto raw sa kanyang bahay sa the Netherlands ang puganting abogado. Naungkat din sa sesyon ng Senado ang umunoy pagkakaaresto kay Roque sa gitna niya ng plenary debates para sa budget ng Department of Foreign Affairs. We asked the DFA if they have news about the breaking news now that former Secretary Harry Roque has been arrested in the Netherlands. The DFA is still in the process of verifying as they've had no information from the Netherlands. We will revert as soon as it is confirmed po. Pero hanggang matapos ang sesyon sa Senado, wala pa rin kumpirmasyon mula sa DFA kaugnay ng umano'y pag-aresto kay Roque. We were talking to the Philippine Embassy in The Hague. Yung binanggit nila na just in, we will never got any confirmation. Kahit ang Department of Interior and Local Government, sinabing wala pa rin silang hawak na official communication na nagkukumpirma ng nasabing pag-aresto. Agad naman nag-post si Roque sa Facebook at sinabing hindi yan totoo. Nagpakita pa nga siya ng plane ticket papuntang Vienna, Austria. Sa isa namang panayam, nilinaw ni Roque na gobyerno ng the Netherlands ang nag-book ng flight niya pa Vienna para sa kanyang asylum request. Vienna raw kasi ang nag-issue ng visa sa kanya pero hindi raw siya natuloy sa flight dahil sa issue ng kalusugan. Unang-una, hindi po ako na-aresto. Voluntaryo po yung pagsama ko. Kasi nga masunurin ako. Kaya lang, nung tinanong ako, gusto mo bang lumipad? Siyempre hindi. Meron akong 2 medical certificate unfit to fly. Kaya lang, akala ko wala akong choice. So nung tinanong ako, siyempre hindi, pinababa ako kaagad. So wala pong arestuhan. Pero teka, paano pa makakapunta ng ibang bansa si Roque? Ngayong ayon sa DOJ at Presidential Anti-Organized Crime Commission ay kinansela na ng Pasig Regional Trial Court ang kanyang pasaporte. Giit ni Roque, hindi pa final ang utos ng korte. Meron pa po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at magfa-file po ako ng motion for reconsideration. Pero ang DOJ nanindigang final at executory na ang kanselasyon ng pasaporte ni Roque. May order na canceled na siya, di ba? Pag kinalat na natin yung impormasyon, hindi mo na magagamit yon. Because of the cancellation order, di ba? Wala nang epekto yon. Final at executory na rin daw ang pagkansela sa mga pasaporte ni Cassandra Leong, Dennis Cunanan, Ronaldin Baterna at Mercedes Macabasas. Gaya ni Roque, sangkot din sila sa kasong qualified human trafficking dahil sa Pogo. Nag-alok naman na ng 1 milyong pisong pabuya ang DOJ sa mga makakapagturo kay Ong na huling natunton sa Japan. Ang kampo naman ni Ong tinawag na diversionary tactic ang alok na pabuya. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Yan po mga kababayan, ganito po sila kagaling, kahigpit pagdating po pagkakalaban nila or mga kakampi ni Pangulong Duterte. At very very napaka-nonsense ng kanila laging mga depensa, ng kanila laging mga actions sapagkat alam na po ng taong bayan na pagka kumakampi ka, kumikiling ka sa mga Duterte, it's either magurgur ka or mahigpit na mahigpit ang batas laban sa'yo. Pero pagkakampi ka po nitong Marcos administration, it's either kurakot ka or isa ka sa mga pulis na maaring nambibiktima or nanggagahasa. Grabe mga kababayan. Ganyan po ang ating tatak BBM or tatak Marcos Jr. Proud ka ba, kabayan? Ikaw, supporter ka? Loyalista ka pa rin hanggang ngayon? Ano ba ang iyong ipagmamalaki sa buong mundo? Pwede ba maglagay ka kung ikaw talaga ay
loyalista ka, proud BBM admin. Kasi nung araw tayo, di ba? Marami pa tayong nakikitang Duterte mga stickers, di ba? Pero ngayon, ewan ko, parang wala na tayo nakikitang BBM stickers, no? BBM sticker. Wala na ba kayo nakikita mga kababayan? Bakit hindi ba kayo proud? Akala ko ba mga loyalista kayo, mga proud kayo? Subukan nyo kaya, no? Ipagmalaki nyo. Sigaw-sigaw kayo sa mga kalsada. Proud na proud ako. Mayroon kaming presidente. Anak ni Apo Lakay Marcos. Isa pong adik nga lang. Subukan nyo kaya mag-proud, magsigaw-sigaw. Oh. Nakakalungkot mga kababayan. Mayroon tayong pangulo na inaasahan ng marami na mga loyalista na mga bumuto na sinasabi mag-aahon daw sa hirap dahil daw mayroon daw tawag nito, alam nyo, nahihiwagaan pa rin ako dun sa sinasabi nila yung daw mayroon daw si Imelda ba yun, basta Marcos, yung fans ba yun, Fans for Humanity na nababanggit ng mga balager nila noon. Ito talaga yung mga balager na yun yung si Sangkay Janjan binabanggit niya noon yung napanood ko yun kay Sangkay Janjan, yung sinasabi niya na kailangan maging pangulo si BBM o Marcos para ang dollar daw ay magiging 1:1 na sa peso. Kasi makukuha na yung funds of yung funds of humanity, yung pera ng humanity daw na kailangan lang perma ng BBM na pangulo ng bansa na Marcos. Ang tanong, totoo ba yun? Totoo ba yun? Nasaan na ngayon yun? Kung totoo yun, bakit hindi pa nakukuha? Nakuha na ba? Or may agam-agam mga kababayan? Alam nyo noon pa, maraming mga nagko-comment sa akin. Ito daw si BBM, diba? May mga kumakalat noon Ito daw si BBM, may mga kumakalat na mga video nagtitrending, nagba-viral Hindi na daw ito yung totoong BBM. Sabi nila, daw Hindi ko pa confirm yan. Pero marami po ang mga kumakalat na mga sabi-sabing ganyan. Dahil ang totoo daw ay natsugi na daw noong panahon, noong siya ay bata pa. I don't know kung gaanong katotohanan dito mga kababayan. Kasi ito kung totoo talaga mayroong sinasabing kailangan lang ng perma ng Marcos Jr. Pag naging presidente siya, makukuha niya na. Sabi nga nila, yung iba pang nasasabing mga vlogger ni mga loyalista vlogger, yung mga loyalista talaga, yung mga noong pa, bago pa si BBM maging presidente, loyalista na sila Sinasabi nila, yun daw yung pera na parang inabilin ni Marcos na ibibigay, pamimudmud sa mga Pilipino pag siya po ay nawala na. At nag-ano na raw yun 50 years daw yun O 50 years, kaya nitong 2010 yata, o 2020, nag-lapse na daw yata ang 50 years. So pwede na daw makuha yun. Parang ganun ang mga kinikwento nila ng mga kababayan. Ewan ko kung gaano ito katotoo. O, alam nyo ba itong mga ganitong kwento mga kababayan? Na mga supporters, mga loyalista, mga vloggers ni BBM. Yun yung mga narinig ko noon bago pa ito sumapit yung 2022 national election na naging presidente nga si Marcos Jr. o si BBM. Mga kababayan, sa lahat ng ito, unti-unti na po at lalo na pong nagliliwanag na talagang kinakailangan na po talaga na pamunuan po tayo ng isang matino, hindi po drug addict na presidente. At walang iba, syempre, ang ating pangalawang pangulo ay nakahanda po yan sa tawag ng tungkulin at yan naman po ay hindi illegal, nandyan po yan sa ating saligang batas. Kabayan, kung ano po ang inyong opinion, komentaryo patungkol po sa ating mga napanonood o yung analysis din ninyo, huwag po kayong mahihiya, paki-comment nyo po sa baba sa comment section at atin pong pag-uusapan yan. Pakilagay nyo na rin po ang inyong lugar kung taga saan kayo. Maraming salamat at kita-kita tayo muli. Sa aking mga bashers, mga trolls at mga bagong bisita pa lang dito, maraming salamat sa inyong pagbisita. At siyempre sa mga regular viewers ko, malaking bagay po ang inyong walang sawang support. Pilipinas, as always. Bye-bye!